Ito, utay-utay na pagtaas ng presyo ng langis nagsimula na ngayong araw. Panukalang batas na nagsusulong ng pagbibigay ng emergency power kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinatalakay na sa Kamara. Meralco magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ngayong Marso. Pre-trial conference laban kay Sara Diskaya at siyam na opisyal pa ng DPWH itutuloy ng Lapu-Lapu RTC mamayang hapon. Karagdagang 20 individual posibleng lumantad bilang bagman ng dating mambabatas na si Zaldico ayon sa National Bureau of Investigation. At ligtas na summer vacation o Zumbak 2026, inilunsad ng pambansang pulisya. Deployment ng mga pulis sisimulan na sa mga susunod na araw. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes o Martes, March 10, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Epektibo na ngayong umaga ang big-time oil price hike na resulta ng geopolitical tension sa gitnang silangan. Ang mga kumpanya ng langis may iba't ibang halaga ng taas presyo depende kung ilang araw nilang uutay-utayin ang big-time oil price hike. Ang Shell mayroong 5 pesos and 25 centavos na taas presyo sa kada litro ng gasolina. 14 pesos and 55 centavos naman sa diesel at 21 pesos and 60 centavos naman sa kerosene. Ang Petron 5 pesos and 20 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina, kada litro. 14 pesos and 55 centavos naman sa kada litro ng diesel at 21 pesos and 60 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang sea oil mula sa halos 6 na piso hanggang 6 pesos and 50 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina, 10 pesos hanggang halos 12 pesos sa kada litro ng diesel at higit 16 pesos hanggang higit 17 pesos naman sa kada litro ng kerosene. Halos araw-araw ngayong linggo ipatutupad ang utay-utay na pagtaas ng presyo ng langis. Naglabas ng guidelines ang Department of Energy para sa anti-hoarding at fuel dispensing kaugnay ng taas presyo ng langis dahil sa geopolitical tension sa Middle East. Layon nito na matiyak ang sapat at patas na distribusyon ng petrolyo. Ayon sa DOE, pinapayagan ang pagbili ng petrolyo gamit ang mga drums at containers para sa mga fishing vessels at sea transport, generator sets para sa mga ospital, government offices at telcos at para sa mga makinaryang pang-agrikultura. Pinapayagan ang regular na pagbili ng isang drum ng diesel, gayon din ang pagbili sa tugma sa normal na operasyon habang ang biglaang request ay isa sa ilalim pa sa verifikasyon. Maaari ding maglimita ang mga oil companies sa bawat sasakyan para maiwasan ang panic buying at matiyak ang supply para sa lahat. Inihain ng presidential son na si House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Kasama si House Speaker Faustino Boyedi III ang isa pang panukalang batas na magkakaloob ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspendihin ang excise tax sa langis sa gitna ng krisis sa Middle East. Magsasagawa na ng deliberasyon kaugnay dito ang House Committee on Ways and Means ngayong araw. Narito ang report ni Rosalie Coz.
Muling magpupulong ang House Committee on Ways and Means ngayong araw ng Martes, March 10. Ito ay upang talakayin na ang mga panukalang batas na magkakaloob ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspindihin o bawasan ang ipinapataw na buwis sa petroleum products sa gitna ng krisis sa Middle East. Kasunod ito ng House Bill No. 8292 na inihain ng President's son na si House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kasama si Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III. Sa ilalim ng panukala, layong amyendahan ng National Internal Revenue Code para bigyan ng Presidente ng authority sa pamamagitan ng rekomendasyon ng Finance Secretary at pakikipag-ugnayan sa Energy Secretary na pansamantalang suspindihin o bawasan ang buwis sa produktong petrolyo kapag ang mga pambihirang pangyayari ay nagdudulot ng pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis. Bukod sa kanila, may inihain na rin kahalintulad na panukala si House Ways and Means Chairperson Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo. Ayon sa House Panel Chairperson, target na maipasa ang panukalang ito ngayong linggo para maisalang at maaprubahan sa plenaryo ng Kamara sa susunod na linggo bago ang congressional break. Umaasa tayo sa sinabi na rin ng Malacanang na i-certify nila ito as urgent para by next week ay matatapos natin ito. Even by Monday, kaya natin mapa-approve yung bill on third reading. Kasi pag na-certify na urgent, hindi na natin kailangan magkaroon ng hiwa-hiwalay pang araw para ma-take up ang isang bill. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, simula ngayong araw, nasa 17 hanggang 24 na piso ang itataas sa presyo ng mga produktong petrolyo na unti-unting ipatutupad batay sa pangako ng mga kumpanya ng langis. Kung pagkakalooban ng kapangyarihan ng Kongreso si PBBM para suspindihin ang excise tax sa petroleum products, mababawasan ang papasanin ng mga consumers sa presyo ng langis. Halimbawa ay 6 na piso kada litro sa diesel at 10 piso naman sa gasoline. Gayunman, mababawasan naman ang kita ng gobyerno. But it can be suspended 1 month, 2 months, 6 months, depends on the wisdom of the committee. But it could be a limited authority on the president, Mr. Chair. This could help. 6 pesos is substantial to decrease. So, ang expectation natin pag ipinasa natin ito at sinuspend ng presidente nga, is automatically magkakaroon ka agad in that same week ng pagbaba ng 10 piso. We don't want to make that mistake. So ang atin lang dito is, if ever we are going to, and if the President will exercise his power, siyempre gusto ng Pangulo makinabang ang taong bayan. Kailangan ng mekanismo ng executive ng iba't ibang departments na masiguro na ang pag-suspend na ito, ang makikinabang ay ang taong bayan, hindi ang mga retailers at mga oil companies. Samantala, inihain naman ni House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez ang House Resolution No. 852. Ito ay upang makapagsagawa ng investigasyon ng Kamara sa pinakahuling pagtaas ng presyo ng langis at batayan ng pump price adjustments. Gayun din kung may sapat na consumer protection na ginagawa ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang panukalang batas ang inihain ni Senator Francis Cheese Escudero upang bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na bawasan ang buwis sa mga produktong petrolyo. Sa gitna ito ng patuloy na gulo sa gitnang silangan at sa nagbabadyang krisis sa supply ng langis sa buong mundo. Alamin natin ang detalye mula kay Jed Neresina Live. Jed, anong nakapaloob dito sa panukalang batas ni Senator Escudero? Agalayon ng panukalang batas na maprotektahan ang mga driver, consumer at ordinaryong mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng emergency powers sa Pangulo na pansamantalang pababain yung ipinapataw na buwis sa mga produktong petrolyo.
Inihain ni Senator Francis Cheese Escudero ang Senate Bill number 1938 na naglalayong bigyan ang Pangulo ng kapangyarihan na suspindihin ang excise tax sa petrolyo kapag umabot na sa $80 kada bariles ang presyo nito sa world market. Paliwanag ng mambabatas, ang Pilipinas ay umaangkat lamang ng lagis kaya mabilis itong tinatamaan ng inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin tuwing may gulo sa gitnang silangan. Sa panukalang batas ni Escudero, kapag naabot ang $80 threshold, maaaring suspindihin o bawasan ng Pangulo ang excise tax at o ang value-added tax sa mga produktong petrolyo base sa rekomendasyon ng Secretary of Finance. Ang bawas ay maaaring umabot hanggang 50% ng kasalukuyang sinisingil na buwis. Gayunpaman, kahit hindi pa umaabot sa $80 ang langis, maaari pa ring magbawas ng buwis ang Pangulo kung may sertipikasyon mula sa Secretary of Energy na mayroong matinding kakulangan sa supply, geopolitical crisis at force majeure o mga sakuna na kakaapekto sa pandaigdigang merkado ng langis. Paglilinaw ni Senator Escudero na hindi ito permanenteng pag-aalis ng buwis. Aniya, kapag bumalik na sa normal ang presyo ng langis o natapos na ang krisis, ibabalik ang mga buwis sa dati nilang rate sa ilalim ng National Internal Revenue Code at Train Law. Aga dahil sa nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan at sa tindi ng sitwasyon sa pandaigdigang merkado ng langis, hinimok ni Senator Escudero ang Kongreso na maipasa agad o maaprubahan agad ang batas na ito at kaugnay nito na una namang nagpahayag si Senate President Vicente Tito Soto III at Senate President Pro Tempore Panfiloping Lacson na bibigyang prioridad ng Senado yung pag-aproba sa mga batas na ito lalo na't kinakailangan ito ng mga Pilipino. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Tinatalakay na ng House Ways and Means Committee ang mga panukalang batas na nagsusulong na pagkalooban ng emergency powers si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspindihin o bawasan ang ipinapataw na buwis sa langis. Ayon kay Representative Miro Kimbo, chairperson ng House panel, isinagawa na ang pagpupulong upang matugunan ang tumitinding krisis na pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis. Alamin natin na detalye ng balitang yan mula kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang inaasahan sa mga panukalang batas na magkakaloob ng emergency powers kay PBBM sa Kamara ngayong araw? Posibleng ngayong araw o bukas ay ipasa na nitong House Ways and Means Committee yung panukalang batas na magkakaloob ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspindihin o kaya ay bawasan yung ipinapataw na buwis sa inaangkat nating langis. Bunsod pa rin ito ng matinding pagtaas ng oil price sa world market dahil sa nangyayaring gulo sa Middle East. Ayon kay House Ways and Means Committee Chairperson, Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, ngayong linggo target ng House panel members na mapagkasunduan yung consolidated version ng mga panukalang batas. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. So what we seek to do today is to consolidate all the House bills and see if there is a consolidated version that our members can give their agreement to. So that we can hammer this out because we only have today and then tomorrow and then 3 session days next week. Harap naman sa deliberasyon sinita ng mga kongresista ang oil companies kung bakit nagtaas agad sila ng presyo sa imbak nilang langis gayong nabili nila ito sa mas mababang halaga sa merkado bago pa man sumiklab ang gyera sa Middle East. Hindi pa dapat nag-increase ang oil company kasi yan po ay stock pa rin. Yung pong oil o yung diesel at gasoline na in-increasean nila ngayon ay nabili pa nila bago nagkagera sa Iraq. Ang presyo pong sinusunod nila ay mababa pa. At sinasabi na naman, even the Bureau of Customs has confirmed na mayroon pa tayong isang buwan na stock dito at nagdatingan ng mga langis.
Based po siya sa weekly change yung sa market. Sinusundan naman po yung sa MOPS. So, if tumaas yung presyo sa MOPS, for example, tataas po talaga yung presyo. And we can say the same thing vice versa. If po yung sa global market, bumaba din po yung presyo, you can also expect naman po a drop in the prices, sir. So sa madaling salita, ang sinasabi nyo ma'am, yung hawak nyong gasolina na nakaimbak sa inyo, hindi nyo tinitingnan kung magkano nyo nabili. Tinitingnan nyo yung MOPS on what is the current price. Halimbawa, nagka-spike yan, may hawak tayong supply, good for us, may bebenta natin based on that competitive market. Tama ba? Yes, sir, and among other factors. And also the same thing, sir, in reverse. If the price po, assuming lang po for example, hopefully tumigil na po yung gera, we're also anticipating naman po na kapag tumigil yung gera, prices will also suddenly go down. So with that din naman po, ang ina-expect din naman din po doon, prices will drop din po. Samantala, Ella, nagtataka naman yung mga kongresista dahil nang tanungin yung mga kinatawan ng mga oil company dito sa pagdidig ng House Ways and Means Committee, ay sinasabi nila na hindi nila agad maipatutupad kung sakali nga yung pagbababa ng presyo pagka sinuspindi o kaya binawasan yung excise tax sa petroleum products. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Hindi kasama ang Philippine National Police sa mga ahensya ng pamahalaan na magpapatupad ng 4-day work week. Gayunpaman, tiniyak nito na magtitipid din sila ng enerhiya. May balita si Lea Ilagan. Hindi kasama ang mga law enforcement group sa utos ng palasyo na magpatupad ng 4-day work week o 4 na araw na pagpasok sa trabaho sa loob ng isang linggo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Toaño, araw-araw pa rin ang pasok ng mga pulis maging ang mga administrative staff ng mga ito. Malinaw na po ang nahiyag ng Malacanang na hindi po kasama mga law enforcement unit sa gobyerno, particular po yung Philippine National Police at BGMP po. Kahit yung mga admin na nasa office sila? Apa, sapagkat halimbawa yung mga administrative personnel po natin, kasama na yung mga non-uniform personnel, sila po ay tinatawag na kinakailangan po yung mga trabaho po nila sa Philippine National Police. Gayunman, tiniyak ng PNP na tatalima sila sa pagpapatupad ng energy conservation. Unang-una po ay iwasan yung mga hindi kinakailangan mga biyahe o pagtatravel. Pero sinasabi niya rin po malinaw na sa pagtitipid po ng Philippine National Police, pagpapatay ng kuryente sa dapat na oras, halimbawa ng tanghali at makaraan yung 8 to 5 na maghapon, sinasabi po niya hindi dapat maapektuhan naman yung pagbibigay sa serbisyo publiko po. Ang hakbang ng pamahalaan ay kasunod ng krisis sa supply ng langis sa bansa, bunsod ng nangyayaring tensyon sa Middle East. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi mandatory sa mga pribadong sektor ang ipinatutupad na 4-day work week sa layong makatipid sa enerhiya at fuel. Payo ng Labor Department, maaari naman na magpatupad ng flexible work arrangement ang mga nasa pribadong kumpanya. May ulat si Dante Amento. Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na ang direktiba ng pamahalaan para sa 4-day work week ay para lamang sa public sector o mga ahensya ng gobyerno at hindi ito mandato para sa private sector. Ang President's Directive last week na mag-adapt ng 4-day work week ay para sa public sector, sa mga ahensya ng gobyerno. So minamandato ng President na in anticipation of the impact of the Middle East conflict. Ayon sa DOLE, mahirap itong ipatupad bilang mandato sa mga pribadong kumpanya dahil sa magkakaibang sitwasyon ng mga industriya at aktibidad na pang-ekonomiya. Halimbawa, ang mga nasa sektor ng manufacturing, agriculture at mining ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na operasyon at hindi maaaring basta-basta ihinto. Sa halip ng mandatory 4-day work week, hinihikayat ang mga nasa private sector na magpatupad ng flexible work arrangements o alternative work arrangements.
Kinakailangan lamang na magkaroon ng mutual agreement o pagkakasundo sa pagitan ng manggagawa at employer bago ipatupad ang anumang alternatibong setup sa trabaho. Ang requirement lang dito sa private sector, merong mutual agreement ng manggagawa, ng employer, kasi nga iba-iba yung nature ng trabaho at baka naman hindi makaya ng ekonomiya natin kung hihinto tayo sa isang araw. Binigyang diin ng DOLE na sa anumang opsyon ng flexible work, hindi dapat mabawasan ang sahod at mga benepisyo ng mga manggagawa. Kabilang na dito ang pagpasok ng 4 na araw sa trabaho at 1 araw na work from home setup. Maaari namang magdagdag ng oras sa trabaho mula Lunes hanggang Huwebes upang mapunan ang oras para sa Biyernes. Ayon sa DOLE, hindi na bago ang pulisiyang ito dahil ginamit na ito noong 2009 global financial crisis at noong panahon ng pandemya. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si United Nations Secretary General Antonio Guterres sa UN headquarters sa New York, USA. Tinalakay ng dalawang lider ang iba't ibang issue, kabilang na ang kandidatura ng Pilipinas para sa non-permanent seat sa UN Security Council. Ayon sa Malacanang, muling pinagtibay ng pagpupulong ang matagal ng ugnayan ng Pilipinas at ng pandaigdigang organisasyon. Dagdag pa ng Presidential Communications Office, ang kandidatura ng bansa ay magsisilbing patunay ng mas matibay na pakikipag-ugnayan sa UN. Kasama ng Pangulo sa naturang pulong sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Ambassador Enrique Manalo, Ambassador Jose Manuel Romualdez at Acting Presidential Communications Secretary Dave Gomez. Sa kanyang talumpati sa ginanap na 70th session ng United Nations Commission on the Status of Women sa New York, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon at pagpapalakas sa mga kababaihan upang makamit ang kaunlaran ng bansa. May report si Danica Santos. Pantay na pagkakataon para sa mga kababaihan. Ito ang isa sa binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa United Nations Commission on the Status of Women na ginanap sa United Nations headquarters sa New York kanina, local time sa New York. Ayon sa Pangulo, ang katayuan ng mga kababaihan ay isa sa pinakamahalagang panukat ng pag-unlad ng isang bansa. Ipinagmalaki rin ito ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga Filipina sa paghubog ng lipunan. Bilang mga leader sa pamahalaan at negosyo, mga guro, health workers, negosyante at haligi ng pamilya at komunidad. Binigyang diin ng Pangulo na dapat manatiling sentro ng mga pagsisikap ng mga bansa ang edukasyon ng mga kababaihan. Aniya, kapag nabigyan ng edukasyon ng isang batang babae, hindi lamang siya ang nakikinabang, kundi ang kanyang pamilya, komunidad at ang buong bansa. Tinutukoy din ng Pangulo ang kahalagahan ng economic empowerment ng mga kababaihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malawak na pagkakataon sa trabaho, negosyo at pamumuno. Ayon sa kanya, ang mga lipunan na nakapagbibigay ng aktibong partisipasyon sa mga kababaihan sa ekonomiya ay mas matibay at mas nakakaharap sa mga hamon ng panahon. Gayunman, inamin ng Pangulo na patuloy pa rin ang mga hamon na kinakaharap ng mga kababaihan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kabilang dito ang diskriminasyon, karahasan at limitadong pagkakataon na makapag-aral at makapagtrabaho. Dahil dito, nananawagan si Pangulong Marcos Jr. sa mga bansa na magtulungan upang maisulong ang karapatan ng mga kababaihan at mas mapalawak ang kanilang partisipasyon sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Binigyang diin ng Pangulo na hindi lamang mga batas at pulisya ang kailangang baguhin kundi pati ang mga paniniwala at pagtingin ng lipunan sa papel ng mga kababaihan. Sa huli, iginiit ng Pangulo na hindi maaaring malutas ang malaking hamon ng mundo kung maiiwan ang kababaihan sa paghubog ng mga solusyon.
Danica Santos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasabay ng pagdiriwang ng National Women's Month, inihain ang panibagong panukalang batas sa Kamara para sa kapakanan ng mga kababaihan. Kaugnay ito ng mga nangyayaring karahasan laban sa mga kababaihan, partikular na sa sektor ng politika. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez Live. Evan, ano yung nilalaman nitong panukalang batas na ito? Aga dito sa Violence Against Women in Politics Bill, nais nitong gawing krimen ang anumang karahasan laban sa mga kababaihan at proteksyonan naman ang mga babaeng nagtatrabaho sa larangan ng politika. Inihain ngayong umaga ni House Deputy Senior Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima kasama ang mga kapwa kongresista at iba't ibang civic organization leader ang House Bill No. 8393 o ang Violence Against Women in Politics Bill. Layo nitong protektahan ang mga kababaihan na nagtatrabaho sa politika mula sa iba't ibang klase ng karahasan, mapapisikal man o digital, gaya ng online harassment, coordinated trolling, gender disinformation, threats of violence, sexual harassment, at mga pananakot na may layong patahimikin ang mga kababaihan at tanggalin sila sa kanilang propesyon. Grabe po kadalasan ang mga nagiging atake. Napapailing na lang po tayo. We can mention examples like babae kasi kaya mahina, ma-rape ka sana o ma-rape sana ang mga anak mo. Hindi po dapat nino-normalize o tinotolerate yung mga ganito. Isa po ako sa mga naging halimbawa. Lahat na lang ng paninira sa personal na buhay at kredibilidad, ibinato at binabato pa rin sa akin hanggang ngayon. Ayon kay De Lima, itong mga nakaraang buwan pa nila pinag-aaralan ang panukalang batas. Ngunit dahil sa mga lumulutang na issue kamakailan, napapanahonaan niya na isulong ito sa Kamara. Inaasahan naman na makakatulong ito sa seguridad ng mga makikilahok at tatakbong babae sa darating na 2028 elections. Panawagan naman ito, huwag tingnan ang isang individual sa kanyang kasarian, kundi sa kanyang kakayahan na mamuno at magtrabaho para sa bayan. Aga 42 na mambabatas ang naging co-author ng panukalang batas na ito. Ayon kay Representative de Lima, mayroon pang mga kongresista na nagpapahayag ng kanilang pagsuporta. Kaya naman kumpiyansa sila na mabilis itong maiipasa sa mababang kapulungan ng Kongreso at eventually ay magiging isang ganap na batas. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Magpapatupad ang Meralco ng dagdag singil sa kuryente ngayong Marso. Ayon sa power distributor, konektado rin ang power rate increase na ito sa Sigalot sa gitnang silangan. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Asher Kadapan Jr. Live. Asher, magkano yung karagdagang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan? Agay 64 na sentimo kada kilowatt hour ang dagdag sa singil na ipinatutupad ng Manila Electric Company o Meralco para sa buwan ng Marso. Ito ay matapos sa magpatupad ng power rate increase noong Pebrero ay muling magpapatupad ng dagdag singil ngayong buwan. Para sa March bills, ang 0.6427 pesos per kilowatt hour na pagtaas sa presyo ng kuryente ng Meralco ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng power rate na 13 pesos and 81.61 centavos kada kilowatt hour.
Para sa typical na customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, aabot ng nasa 129 pesos ang power rate increase at nasa 193 pesos sa 300 kilowatt hour naman na konsumo. Habang nasa 257 pesos na ang dagdag singil sa 400 kilowatt hour consumption at 321 pesos sa 500 kilowatt hour na konsumo ng kuryente. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldariaga, ang unahing dahilan ng power rates ay wala pa niyang ang pangunahing dahilan ng power rate increase ay bunsod ng pagtaas ng singil sa transmission at generation charges. Ngunit nilinaw nito na wala pa niya dito ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa global market. Kasi ang krisis sa gitnang silangan ay hindi pa naka-factor in dito. Yan marahil ay madadama natin sa susunod na buwan ng Abril batay sa kasalukuyang March supply month. Inilaad naman ni Meralco Vice President and Utility Economics Head Lawrence Fernandez na hindi pa nila masabi ang epekto ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa presyo naman ng kuryente. Pero yung fuel cost, siguradong may impact na siya. Hindi lang natin masabi pa kung gano'ng kalaki kasi hihintay natin gano'ng pa itatagal itong nangyayari sa Middle East. Gano'ng katagal pa yung impact niya sa fuel prices, lalo na sa liquefied natural gas na ginagamit ng mga malaking power plant sa Pilipinas, lalo na sa Batangas. Aga binigyan din naman ng Meralco sa mga customer dito ang masinop at maayos na paggamit ng kuryente sa gitna ng mga hamon sa supply ng kuryente at iba pang factors bunsod ng Middle East tension. Yan ang latest dito sa Pasig City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Posibleng mayroon pang mga dating security aides si former Congressman Zaldico ang lumantad. Bukod sa unang nagpakilalang 18 miyembro ng Philippine Marine Corps. Ayon sa National Bureau of Investigation, handa sila magbigay ng proteksyon para sa mga ito basta't lumapit lamang sa kanilang tanggapan. Ang detalye hatid ng balita ni Evan Alvarez. Lumutang kamakailan ang 18 individual na nagpapakilalang mga dating security aide ni former Congressman Zaldico na minsan ring naging mga miyembro ng Philippine Marine Corps. Isiniwalat ng mga ito ang umano'y pagde-deliver ng male-maletang kickback money papunta sa iba't ibang politiko mula sa kanilang amo. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, hindi lang ang mga ito ang posibleng nahikayat na lumantad sa publiko, kundi maaaring mayroon pang karagdagang 20. Out of sa 100 na kumuusap, apparently there are 38 na pumayag, 18 yung lumabas. Sabi ko, baka may 20 pa na lumabas. And in fact, sa Facebook page ni Attorney Baligot, kinonfirm niya na 103 yung detailed security ni Zaldico. Paliwanag ni NBI Director Melvin Matibag, tinitingnan nila ang iba't ibang posibleng rason ng biglaang pagsasalita ng mga ito, mapapolitikal o naiipit sa sitwasyon, lalo na at napag-alaman sa mga investigasyon na biglaang nawala ng trabaho ang mga naturang security aide. May anggulo, may nagsasabi kasi baka sila ay kinausap para gumawa ng ganitong istorya. So, tinitingnan din natin sila na maaaring biktima sila. That there are people na nagsasamantala rin sa kanilang kahirapan, sa kanilang kakulangan. Kaya nga, hindi eksakto yung sasabihin na ito, sila yung iniimbestigahan dahil ang nangyayari dito, iniimbestigahan natin yung kabuuan. We are looking in all the angles nito. Sa gumugulong na investigasyon, natuklasan na 4 sa 18 ang hindi miyembro ng military corps at tanging mga driver lamang. Ayon kay Matibag, may nakarating rin anyang impormasyon na ayaw nang lumabas ng mga nagpapakilalang ex-Marines dahil sa umano'y security threat. Bunsod nito, nag-alok ang NBI na handa silang magbigay ng proteksyon at tiniyak na mapagkakatiwalaan sila ng mga ito. Ako po, tinataya ko yung NBI, tinataya ko yung pangalan ko. Pumunta kayo rito, we will give you security. If you need a safe house, we will provide a safe house. Kung may mangyari sa inyo habang kami ay nangangalaga sa inyo, sagutin ni Atty. Matibag yan, sagutin ng NBI po yan.
Handa rin ang ahensya na magbigay ng karagdagan tulong kung kakailanganin din ng iba pang dating security aids ni Zaldico. Kasi iba-iba na po yung lumalabas sa social media. May mga sinasabi nga, hindi na nakompleto, ilan na lang. Merong mga lumalabas na yung mga pamilya ay humihingi ng tulong. At I will confirm, meron na po talagang mga kaibigan o kapamilya na naghihingi ng tulong. Hindi lang doon sa 18, doon sa 103 para po sila ibabigyan ng proteksyon. Samantala, una nang napadalhan ng subpina ang 18 maging ang abogado nilang si Attorney Levy Baligot at hinihintay na lamang ng NBI na humarap sila sa tanggapan sa darating na March 12, araw ng Huwebes. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipagpapatuloy mamayang hapon ng Korte sa Lapu-Lapu City ang pre-trial conference sa kaso ni Sara Diskaya at 9 na opisyal ng DPWH kaugnay sa umano'y 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ang detalye mula sa report ni Gladys Tuambi Live. Gladys, ano yung aasahan sa pagdinig ngayong araw? Aga, inaasahang makapagbibigay na ng sagot ang depensa o ang legal counsel ng DPWH officials sa sagot o sa tanong ng prosecution kung kailangan bang umabot ng 28 days bago tuluyang lumabas ang semen test result. Ganun pa man, hindi nakikita ng depensa ang koneksyon o layon sa estipulasyong ito. Dahil ang talagang issue ay kung umiiral ba talaga ang proyekto. Sa nakaraang pre-trial conference ay dumalo lamang via video conferencing ang contractor na si Sara Diskaya at 9 na opisyal ng DPWH. Hindi ito agad natapos dahil sa dami ng stipulation of facts mula sa prosecution at sinundan ng depensa. Sentro sa iminungkahing stipulation of facts ng prosecution ang ugnayan ni Diskaya sa tatlong construction firm na itinanggi ng kanyang kampo. Aga, pagkatapos itong pre-trial ay haharap na sa paglilitis si Diskaya at ang 9 na opisyal ng DPWH na inaasahang magsisimula ngayong April 7. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuambi. Tila hindi natatapos ang sagutan sa pagitan ni Senator Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Ito ay matapos ang privilege speech ni Senator Marcoleta kung saan binatikos nito ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa malawakang flood control scandal. May report si Jed Neresina. Kinwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta ang umano'y hindi mailabas-labas na official committee report ng Blue Ribbon kaugnay ng issue ng flood control scandal. Sa kanyang privilege speech kahapon March 9, sinabi ng senador na 8 buwan na ang nakalilipas mula nang bitawan ng Pangulo ang mga salitang mahiya naman kayo dahil sa talamag na korupsyon sa flood control projects. Ngunit hanggang ngayon tila wala pa ring nahihiya o napaparusahan. In several instances and interviews, the chairman of the Blue Ribbon Committee has said that a partial committee report is to be released. Last November 24, 2025, the chair stated in an interview, and I quote, "Magsasubmit kami ng partial committee report based on info so far gathered during the previous hearing." Natapos ang Disyembre 2025, walang report. Then on January 14, 2026, during the kapihan sa Senado, another statement was made that the report was still being drafted by his staff, even chiding them for being inept. Dito binatikos din ng senador ang tila pagkaantala at pagpilian niya ng mga ebidensya sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng bilyong-bilyong pisong flood control scandal. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba?
Kinwestiyon din ni Senator Marcoleta kung bakit hindi pinapaharap sina dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang cabinet secretaries sa kabila ng mga testimonya ni na dating Marine Sergeant Orly Gutesa at former Congressman Zaldico. Binanggit din niya ang revelasyon ng nagpakilalang 18 dating miyembro ng Marine Corps tungkol sa mga maletang naglalaman ng cash na dinala umano sa mga pribadong bahay sa South Forbes at Ilocos Norte. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila'y paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Ang chairman po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee? Nakonsulta po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Agad namang sinagot ito ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson. Bilang tugon sa mga akusasyon ng kapwa niya senador, tinawag ito ni Senator Lacson na bunga ng kulang-kulang na research at fact-checking. Ayon sa Blue Ribbon Chair, nakatanggap na ang opisina ni Senator Marcoleta ng hard at soft copy ng partial report noon pang February 11. Ngunit hindi aniya ito pinirmahan ng senador o kahit naglagay man lang ng ID set kung hindi siya sang-ayon sa nilalaman ng nasabing report. Ayon pa kay Senator Lacson, harap-harapang pagsisinungaling ang mga naging pahayag ni Senator Marcoleta sa kanyang privilege speech. Kaugnay nito, bukas ang Senate Blue Ribbon Chair na sagutin punto por punto ang mga aligasyon sa nasabing speech. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumabak ang mga armored at artillery assets ng Philippine Army sa isinagawang Coastal Defense Exercise bilang bahagi ng unilateral exercise ng hukbong katihan ng bansa. Samantala, ipinamalas din ng mga reservist ang kanilang kakayahan sa pagdepensa sa pamamagitan ng drone. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Ryan Lacanlale Live. Ryan, ano yung layunin ng pagsasanay na ito? Aga upang sanayin at subukin ang kakayahan ng Philippine Army sa land defense concept at bahagi na rin ng paghahanda para sa mas palalaking pagsasanay sa mga susunod na buwan. Para depensahan ng bansa laban sa mga kalaban na kunwari ay nakalapit sa coastal area ng Pangasinan, ginamit ng 701st Combined Armed Brigade ang kanilang armor at artillery assets kabilang ang remote control weapon system na nakamount sa armored infantry fighting vehicles at 105 towed howitzers. Ang mga reservists naman ay nag-deploy ng mga combat drones laban sa mga simulated enemy na nakalapit sa baybayin. Bahagi ito aga ng isinagawang simulated coastal defense drill ng Philippine Army kahapon sa Burgos, Pangasinan bilang bahagi ng nagpapatuloy na Combined Arms Training Exercise o CATEX Katihan 03-2026. Layunin ng nasabing drill na subukin ang land defense concept ng hukbong katihan bilang suporta sa external security operations at bilang paghahanda na rin ng Philippine Army para sa mas malalaking pagsasanay kasama ang Estados Unidos at iba pang kaalyadong bansa sa darating na salaknib at balikatan exercises. Kabuuang 4,222 sundalo ang lumahok sa nasabing unilateral exercise na isinasagawa sa iba't ibang training areas ng Pangasinan at Ilocos Norte. Personal namang sinaksihan ni Army Chief Lieutenant General Antonio Nafarrete ang live fire drill at pinuri ang ipinamalas na kakayahan ng mga sundalo. Binigyang diin din ng Army Chief na mahalaga ang patuloy na pagsasanay ng mga unit ng hukbo upang maharap ang mga hamon ng patuloy na nagbabagong global at regional security environment. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Inilunsad na ng Philippine National Police o PNP ang Summer Vacation 2026.
Kaya naman sisimulan na rin ng pambansang pulisya ang deployment ng mga pulis sa mga pasyalan sa mga susunod na araw. Ang detalye hatid ng ulat ni Leia Ilagan live. Leia, ano-anong lugar ang babantayan ng mga pulis? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Magsisimula na nga ang bakasyon sa March 29 hanggang May 31. Kaya naman maging ang Philippine National Police naghahanda na rin para sa pagdagsa ng mga magbabakasyon at uuwi sa kani-kanilang lalawigan. Kasama sa babantayan ng mga tauhan ng PNP ay ang mga pangunahing lansangan, transport hubs, tourist destination at iba pang matataong lugar. Saklaw ng operasyon ang mga major holiday tulad ng Philippine Veterans Week, Araw ng Kagitingan, Semana Santa, Labor Day at Flores de Mayo. Maglalagay din ang Highway Patrol Group ng Road Safety Marshal sa mga pangunahing kalsada at magsasagawa ng inspeksyon sa mga bus terminal. Magtatatag din ang Motorist Assistance Center at Police Assistance Desk habang paiitingin ng PNP Anti-Cybercrime Group ang Cyber Patrol laban naman sa mga online travel scams. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., layunin ng operasyon na matiyak ang ligtas at maayos na paglalakbay ng publiko ngayong bakasyon. Ang Department of the Interior and Local Government magpapakalat din ng nasa 800 tourist police sa mga pangunahing pasyalan sa bansa, kabilang dyan ang Bonifacio Global City, poblasyon sa Makati, Boracay, Siargao, Cebu, Bohol at Puerto Princesa. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Posibleng tumaas ng hanggang 80 pesos per liter ang presyo ng diesel sa susunod na linggo. Ayon mismo yan sa ilang mga operator ng gasolinahan sa Bulacan. Ang detalye sa report ni Nestor Torres live. Nestor, dyan ba sa Bulacan, magkano yung itinaas ng presyo ng langis kumpara kahapon? Magandang tanghali aga dito sa Region 3, partikular dito sa Bulacan. Patuloy ngayon na nadaragdagan ng utay-utay ang pagtaas ng produktong petrolyo mula sa 69 pesos ngayon ay 72 pesos na sa ilang oil companies at inasaang tataas pa ito hanggang 80 pesos sa susunod na linggo. Mapa-private at public vehicle ay ramdam na ng mga motorista sa Central Luzon at sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ang utay-utay na pagtaas ng langis epekto ng krisis sa gitnang silangan. Sa isang gasoline station sa Mikawayan, Bulacan, kahapon ang presyo ng diesel nasa 69.66 pesos lamang. Pero ngayon, umabot na ito sa 72 pesos na. Ayon kay Elvis Pacheco, fuel retail station operator ng isang gas station sa Mikawayan, posible anyang gumalaw ang presyo ng langis ng 80 pesos sa susunod na linggo at mas mataas pa depende sa layo ng pagdadalhan ng langis. Noong una pong mangyari ang sigalot sa Middle East, 2 piso po ang tinaas ng diesel. Ngunit itong parating na pagtaas, nanganganib po na umabot ng 20 piso ang itataas ng diesel. At malamang po na nasa 15 piso ang gasolina. Ilan naman sa mga nakausap nating motorista ang umaaray na hindi lang dahil sa mataas sa singil ng produktong petrolyo, kundi pinagbabawalan rin sila na mag-stock o mag-imbak ng supply ng langis sa kanilang kumpanya dahil sa oil crisis. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Ilang biyahe ng barko sa Negros Oriental ang kinansela simula kahapon at tatagal hanggang March 20 sa layuning makatipid sa konsumo ng fuel bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Apektado nito ang mga biyahe ng Ocean Jet sa mga ruta na dumaraan sa mga pantalan ng Tagbilaran City, Siquijor at Dumaguete City, ngunit nag-aalok naman ng alternatibong biyahe ang kumpanya. Samantala, nag-anunsyo rin ng temporary surcharge sa pamasahe ang Light Shipping Corporation na magsisimula bukas, March 11.
Kasunod nito, binawasan din ng Quadro Alas Navigation Lines ang ilang fast craft trips sa rutang Sibulan papuntang Liloan para makatipid sa konsumo sa langis. Mayorya ng mga istruktura sa Baguio City ang wala pa ring building permit. Ito ang lumabas sa pinakabagong tala ng City Buildings and Architecture Office o CBAO. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Grace Doctolero live. Grace, ano yung mga dahilan kung bakit marami pa rin ang mga istruktura sa lungsod yung wala pang building permit? Yes, Aga, magandang tanghali. Ayon nga sa CBAO, ilan sa mga pangunahing dahilan ay ang gastos sa paggawa ng building plan at professional fees, issue sa pagmamay-ari ng lupa at may strukturang hindi sumusunod sa mga required setback at easement. Batay sa records ng CBAO, sa kabuang 83,335 na istruktura na naitala sa lungsod, 61,645 o katumbas ng 74% ang wala pang building permit. Samantala, 21,690 na istruktura o 26% lamang ang may kompletong permit mula sa pamahalaang lungsod. Bahagi ang mga datong ito ng isinasagawang inventory at validation ng may struktura sa mga barangay sa Baguio City. Sa 128 barangay sa lungsod, 105 barangay o 82% ang tapos na sa census ng may struktura, habang 23 barangay o 18% pa ang patuloy na nagsasagawa ng pag-update, pag-plat at pag-verify ng mga detalye. Ayon sa CBAO, isa sa malaking hadlang sa pagkuha ng building permit ay ang katotohanan na tinatayang 78% ng mga lupa sa Baguio ay wala pang titulo. Dahil dito nahihirapan ang ilang may-ari na ayusin ang mga dokumentong kailangan para sa permit. Dagdag pa rito ang mga kaso ng hindi pagsunod sa required setback katulad ng 2 metrong distansya mula sa kalsada at 3 metro mula sa sapa na nagiging dahilan ng karagdagang problema sa pagproseso ng mga papel. Sa kabilang banda, sinabi ng mga opisyal ng lungsod na nagsasagawa na ang pamahalang lokal ng mga hakbang para matulungan ang mga residente. Hinihikayat ang mga barangay na magtalaga ng sariling mga engineer at professional para mapababa ang gasto sa paggawa ng building plan. Tutulong din ang city government sa pagpa-fund ng land surveys at nakikipag-ugnayan na sa Department of Environment and Natural Resources o DNR para mapabilis ang proseso ng pagkakaroon ng titulo ng mga lupa. Aga, paalala rin ng mga opisyal na mahalaga ang pagkuha ng building permit upang matiyak ang kaligtasan ng mga struktura at masunod ang mga patakaran sa zoning at kalikasan sa lungsod. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Patuloy na nagsasagawa ng water quality test ang Department of Environment and Natural Resources kaugnay ng nalalapit na panahon ng tag-araw at bakasyon. Batay sa latest monitoring ng kagawaran, pasado sa testing ang kalidad ng tubig sa isla ng Boracay. Makibalita tayo kay Lalaine Moreno, live. Lalaine, ano ang magandang implikasyon niyan lalo na sa turismo sa isla ng Boracay? Ibig sabihin niyan ay ligtas na maligo dito sa mga beach or sa mga tubig sa isla ng Boracay ang mga turista, lalo na ngayong nalalapit na ang summer season. Kamakailan ay nagsagawa ng Water Testing and Environment and Management Bureau or EMB6 sa 24 na sampling stations sa isla ng Boracay. Kabilang na rito sa beachfront, wetlands at mga malapit sa port. Ganon din sa Bulabog Beach na dating marumi dahil nilalabasan ito ng mga drainage pipe ng ilang mga establishmento. Batay sa testing, pumasa ito sa dissolved oxygen, pH, total suspended solid, color at fecal coliform concentration. Sa lumabas na laboratory test, ligtas itong paliguan ng mga turista. Ayon pa sa EMB, compliant din ang iba pang mga water sampling stations sa isla pero may iba na hindi pumasa sa temperature test.
dahil sa mataas na heat index. Maliban dito, nagsagawa rin ng air quality test ang EMB. Samantala, kinilala naman ang Boracay na top 6 best island sa Asia sa Destination Reader's Choice Awards 2026. Mula February 1 to 28, umabot na sa 188,479 ang tourist arrival sa Boracay. Pinakamarami pa rin dito ang domestic tourists na 133,576. Yan muna ating balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Nagbabala si Pangulong Donald Trump laban sa posibleng pagbabalik ng Iranian women's soccer team sa kanilang bansa matapos silang bansagang traitors ng Iranian media dahil sa pagtanggi nilang awitin ang pambansang awit bago ang laban kontra South Korea sa Asian Cup sa Australia. Ayon kay Trump, magiging isang terrible humanitarian mistake kung pipilitin ang mga manlalaro na bumalik sa Iran kung saan anyay nanganganib ang kanilang buhay. Nanawagan siya kay Australian Prime Minister Anthony Albanese na bigyan ng asylum ang mga atleta at sinabing handa ang Estados Unidos na tanggapin sila kung kinakailangan. 5 manlalaro na sina Fateme Pasendid, Sandra Ganbari, Zara Zarbali at Efe Ramanzanzade at Mona Hamodi ay nailipat na sa ligtas na lokasyon sa pangangalaga ng Australian Federal Police. Subalit nananatiling hindi tiyak ang kalagayan ng iba pang miyembro ng koponan. Naitala sa Taiwan ang isang kakaibang sitwasyon matapos na walang na-detect na Chinese military aircraft sa nakalipas na 10 araw. Ayon sa tala ng Ministry of Defense ng Taiwan, mula Pebrero 28 ay 2 lamang ang naitalang eroplano ng China sa loob ng isang araw. Malayo sa 86 sorties na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Bagamat patuloy na nakikita ang 6 na barkong pandigma ng China kada araw, nananatiling palaisipan sa mga eksperto ang biglaang pagbawas ng presensya ng Chinese fighter jets. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 12 na nagsasabi, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daig. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.